Good evening po. Kamusta po kayo? Di ako makakuha ng ng video, di ako makapaggawa ng vlog pag nasa office ako kasi syempre yun office hours yun, counted yun sa company kaya limitado ang oras natin doon. Hindi ako makagawa ng mga video content, tapos medyo maingay din kasi nasa sales ako, so di maiwasan yung tunog ng tunog ang phone, tapos may magtatanong sa'yo, mag-i-inquire, and then di maiwasan na may kausap ka. Ibig sabihin, time to time may lalapit sa'yo, may magtatanong sa'yo, then maraming sounds na nasasagap. So dito lang talaga ako makapag-content, gawa ng video pag nasa kwarto na ako. And then pagdating naman nandito na sa kwarto, lobat na. Kaya ito, nakahiga-higa na lang. Anyway, mabanggit ko na lang din ang SSS Calamity Loan kasi natin. Nag-start siya ng August 6, 'di ba? August 6 'yon na publish sa sa circular na August 6, 2025, at nakalagay doon sa circular na tatakbo lang ng maglalast lang po ng 1 month ang SSS Calamity Loan. So kung bibilang tayo ng 1 month hanggang September 6 na lang, so ilang araw na lang, magsi-September na, ilang araw na matatapos na ang August So I'm sure almost na din ngayon ang mga SS member, basta qualified sa SSS Calamity Loan Application Program, Assistance Program or CLAP, nakapag-avail na. So ngayon siguro ang mga members nag-aantay na lang ng disbursement o yung pag-credit ng loan proceeds sa kanilang mga ATM. So good luck na lang. Ulitin ko, nagtry ako magtanong sa taga SSS. Mula sa dati nilang 3 to 5 banking days mula sa approval date, umaabot na daw po ngayon ng 10 days dahil sa calamity loan. So ganun na lang po sa mga naiiwan pa ng mga members na nag-aantay ng kanilang disbursement o pag-credit ng kanilang loan proceed. Dapat marunong kayong magbilang sa 10 days. Sa 10 days na yan po, ibabawas nyo pa yung Sabado at Linggo at saka holiday. Ganun po ang pagbibilang ng 10 araw. Kaya nyo na, kumbaga i-mindset nyo na after 10 days saka pa mag-credit yung pera nyo, kaysa araw-araw kayo inquire ng inquire, tanong kayo ng tanong, post kayo ng post, bakit wala pa. Mindset nyo na lang, kumbaga nyo na ang isip nyo, i-condition nyo na ang isip nyo na after 10 days pa saka pa papasok yung loan proceed nyo, para hindi na kayo maburaot or kayo ma-depress sa kakaantay ng loan proceeds nyo. So ganun na lang, i-mind conditioning nyo na lang, nyo na, i-set up nyo na sa isipan nyo na 10 days pa ma-disburse yung pera nyo. And then wag nyo talagang kalimutan yung inyong ulit, yung talagang disclosure nyo statement. Dapat yung disclosure nyo pasa nyo sa HR ninyo, and then pagdating alam nyo naman kung kailan din kayo kakaltasan yan So kayo na rin ang mag-remind sa nyo, sa HR nyo or sa accounting nyo na pagdating sa buwan na yan magpakaltas na kayo, para next year or after 1 year or after 2 years or tapos na ang calamity at mag-o-offer ulit, makapag-avail ulit ng calamity. At the same time, si SSS ngayon stricto na, hindi na pwedeng mag-loan kung meron kang past due. Kaya may past due ka sa salary loan or may past due ka sa calamity loan, barred ka na. Ibig sabihin ng barred,
sa tuwing i-click mo yung decide mo na loan application na gusto mo, hindi magpo-proceed pag mayroong past due ka. Kaya yan ang lagi natin tatandaan bilang active SS member na wag magpa-past due or wag wag malilate sa pagbabayad ng obligasyon natin para makaulit-ulit sa kanila. Ganun lang yun kasimple. Kasi mabait si SSS malaki naman siya mag-o-offer ng mga loanable amount, lalo na sa salary loan. Malaki siya mag-o-offer ng loanable amount basta malaki lang ang contribution mo. Maganda ang trend ng yung pagbabayad mo ng ng mga utang mo. Malaki din ang loanable amount mo. Pero pag pag ganyan nga, meron kang mga past due, tapos habulin mo pagbayad, di ba? Magbabayad ka, gusto mo magbayaran para maka-loan ka ulit. After 3 months ka pa bago nila payagang mag-loan ulit. Ganun na sa SS ngayon. Pero okay lang din yan kasi silang nag-aalaga ng ating pera Kaya sila naman ang nagpapalago ng pera natin for the future. Kaya susunod na lang tayo sa policy nila. Okay, yun lang.